What's up YouTube friends? Welcome back sa aking YouTube channel. This is Biyahe ni Kin, here to go HR vlogger. So para sa ating mga senior citizens na SSS pensioners, para sa inyo ang video na ito. Pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bagay na dapat alam nyo bilang isang SSS pensioners. So marahil nagtataka kayo kung bakit merong monthly notification or update si SSS patungkol dito sa Annual Confirmation of Pensioners or ACO program na sinasabi. So for today's video, pag-uusapan natin ano nga ba itong Annual Confirmation of Pensioners or ACO program ni SSS. So ito yung mga tanong na masasagot sa videong ito. Para sa ating unang tanong, ang what? Ano nga ba itong ACO program or Annual Confirmation of Pensioners program ni SSS? Pangalawang tanong, ang who? Sino nga ba ang required na mag-comply dito sa ACO program? Pangatlo, ang when and how or kailan mo dapat ito gagawin at paano ang proseso para magawa mo ito. Ang panghuli, what are the documentary requirements o ano-ano yung mga requirements na kailangan mong gawin para ma-comply ito. At of course, ano yung mangyayari just in case hindi mo ito na-comply. Yan ang mga tanong na ating sasagutin sa videong ito. If you want to be updated about senior citizen benefits and news in the Philippines, make sure to subscribe to Biyahe ni Kin. Kaya tara, umpisahan na natin sa what. Ano nga ba itong Annual Confirmation of Pensioners Program or ACO program ni SSS? Ang ACO or ang Annual Confirmation of Pensioners Program ni SSS refers to the reporting of pensioners to SSS on a yearly basis to ensure the continuous payment of their monthly pension. Ibig sabihin, ito yung yearly na pagre-report ng mga SSS pensioners kay SSS para masigurado na buhay pa rin or yung mga taong tumatanggap pa din ng pension ay yung totoong mga SSS pensioners o kaya buhay pa rin yung mga SSS pensioners na tumatanggap ng kanilang monthly pension. So, who are required to comply with ACO? Or sino-sino yung mga kailangan mag-comply dito sa ACO program ni SSS? So, ito yung mga criteria or yung mga tao na dapat mag-comply dito sa ACO program ni SSS. So, una, for retirement or SSS retirement pensioner na naninirahan dito sa Pilipinas na 80 years old and above. So ito ay naging effective lamang noong March 2024. Pangalawa naman na dapat mag-comply ay yung mga SSS retirement pensioners na naninirahan sa ibang bansa o naninirahan sa abroad. Pangatlo naman, itong mga total disability pensioners na tinatawag. Pang-apat naman, yung mga tinatawag na death or survivor pensioners. O ito yung mga once na namatay yung SSS member na nagpe-pension ay nalipat sa kanila yung pension ng kanilang spouse. At ang panlima, ang mga dependent children under guardianship. So yung mga 5 na yan, kailangan dito sa ACO program ni SSS na tinatawag. So ang next na tanong natin ay, when to comply o kailan ka dapat magko-comply nitong ACO program? So nakadepende ito kung anong type of pensioner ka. So ipa-flash natin sa screen para mabilis maintindihan. So first and second type of pensioner, yung A is yung retirement pensioner and B yung total disability pensioner. So kailangan mo mag-comply nito or kailangan mo to gawin sa mismong buwan ng iyong kaarawan. So for example, ang birthday mo is June 21. Every year, for the month of June, ka magko-comply or magpa-process nitong ACO program ni SSS. So itong pangatlo naman or yung C, yung death or survivor pensioners. Para sa death and survivor pensioners naman, ay magpapasa ka or magko-comply ka dun sa buwan or birth month nung namatay na SSS member. Hindi birth month mo. Same lang din sa letter D doon sa mga dependent children under guardianship. So sa birth month noong deceased member or sa SSS member ni SSS, magko-comply ng ACO program. So ulitin ko once again, yearly po ito every birth month noong SSS member. So for example, yung birthday mo is for the month of June. So yearly ka magko-comply ng ACO program every June. So for the month of June ka magko-comply.
So, ang pangatlong tanong naman dito ay paano nga ba magko-comply or magre-report sa AKOP program ni SSS? So, may dalawang option silang binigay. First is with personal appearance or visual confirmation. Ang pangalawa naman ay without personal appearance or visual confirmation. So ano nga ba ito? Tara, pag-usapan natin. So umpisahan natin doon sa AKOP through personal appearance. Umpisahan natin dito sa AKOP through personal appearance. So ibig sabihin, kailangan yung pumunta sa any nearest SSS branch para mag-comply or mag-report ng AKOP. So ano nga ba ang mga dapat yung dalhin? So una, umpisahan natin dito sa mga retirement/death pensioners. So first is, kailangan nyo i-fill up yung AKOP form. Bali yung link pala ng AKOP form, ilalagay na lang natin sa description box para i-download nyo na lang. So kailangan nyo i-fill out yung updated or latest AKOP form. Pangalawa na kailangan nyo dalhin ay IDs of the pensioner. So kung meron kayong primary ID, so isa lang. So for example, national ID, SSS UMID ID, isa lang. Pero kung wala kayo nung mga primary ID, ay pwede naman dalawa, at least 2 na secondary government-issued ID. Next naman, ano naman yung kailangan dalhin para sa ating mga total disability pensioners. So kung kayo ay isang total disability pensioners, ang kailangan nyo lang dalhin, again, first is yung AKOP form. Pangalawa ay valid IDs, 1 primary or 2 secondary if ever wala kang primary ID. At ang nadagdag lamang ay yung copy of a medical certificate or document to support the disability benefit. So yun lang yung naiba doon sa first doon sa retirement/death benefit beneficiary natin. Pangatlo naman dito sa dependent under guardianship. Dito naman sa pangatlo, yung dependent children under guardian, ang kailangan nilang dalhin din ay ang mga sumusunod. First is yung AKOP form, ID ng guardian, ganun din, isang primary kung walang primary, 2 secondary ID, and ang pangatlo, yung ID ng dependent. So, for dependent ID, for example, si Janty pa lang, ay yung student ID pwede na o kaya birth certificate. Tapos, may another option din si SSS. Ito yung AKOP through representative. So, for example, hindi mo na kayang maglakad o pumunta doon sa SSS branch, pwede kang magpadala ng representative mo para sila mismo yung pupunta or yung mag-aasikaso ng iyong AKOP compliance. So, anong nga ba yung mga requirements o kailangan naman dalhin if ever gusto nyo na representative nyo na lang ang pumunta sa SSS. So, para sa mga retirement/death pensioner, first is fully filled out na AKOP form. Pangalawang dapat dalhin ay yung ID ng pensioner at ID syempre ng representative. So, same lang din, kung wala kang primary ID na isa, ay 2 secondary ID. Again guys, ito ay hindi optional. Kailangan both may ID. ID ng pensioner at ID ng representative. Tapos itong pangatlo, yung chest level na picture ng pensioner habang hawak niya yung newspaper or kaya merong background na news. So, later, papakita natin yung sample. Then, for total disability pensioner naman, just in case gusto nilang magpadala through representative or mag-comply through representative, ang additional requirements lamang na dadalhin ay, tulad nung nabanggit sa una na tatlo, ay ang additional lamang ay yung medical certificate noong pensioner. So, ito po yung sample nung half-body picture noong SSS pensioner. Ito yung may hawak siyang newspaper o kaya yung may background siya na news headline. So, dapat nakikita yung date at headline ng news. Tapos dapat yung picture na yan ay nakuha 3 days bago ka pumunta doon sa SSS branch or bago pumunta yung representative mo sa SSS branch. Ibig sabihin, dapat updated 3 days before pumunta yung representative mo sa SSS branch. Tapos, ito yung pangalawang option naman. Ito yung sa tingin ko yung pinakamabilis, less hassle, at pinakamadali. Ito yung AKOP compliance through email or mail or Viber. So, kung gusto nyo mag-email or magpa-appointment through email or Viber,
So ito rin yung mga requirements. Almost same lang din naman kanina sa nabanggit. So nasa screen na yan guys. Basahin na lang natin or screenshot. Kasi almost same lang din yan sa mga nabanggit kanina. Another option din is yung AKOP through video conference. So pwede nyo itong another option na pwede nyo gawin. Ito mas mabilis lang din ito or madali. So ang gagawin lang natin ay mag-request tayo ng appointment ng video conference sa email address ni SSS. So mag-emailan tayo dito sa mga email address na provided ni SSS. So kung kayo ay OFW naman, yan yung email address na pwede nyo pagsendan if ever gusto nyo mag-request ng video conference or video conference appointment kay SSS. AKOP compliance. So, pwede siya gawin through Viber o kaya sa Microsoft Teams. So, Viber, ang bilis lang yan. Ang bilis lang po niyang gawin. So, just in case, ito yung option na gusto niyong gawin, ang mabilis lang siya, ito yung dapat na naka-indicate. So, para sa subject line or subject ng inyong email, dapat naka-indicate AKOP-BC, name po ng pensioner, tapos type of pensioner. So, halimbawa niyan, AKOP-BC, Juan de la Cruz, type of pensioner niya is retirement. So, yan yung halimbawa na ilalagay nyo sa subject ng inyong email. If ever gusto nyo mag-request ng video conference for SSS compliance sa AKOP. Tapos, ano naman yung ilalagay nyo sa email? So, ito yung body of email sample. So, indicate nyo lang doon yung preferred time and date na gusto nyong mag-request for the video conference. Tapos, syempre, lalagay nyo yung pangalan at SSS number ng member o kaya noong namatay na SSS member or ng pensioner. So, yun lang yung mahalagang kailangan nyong i-indicate at nakapaloob dapat sa inyong email request. So, again guys, ito ay i-request nyo sa SSS branch. So, ito naman yung mga email address ni SSS. So, narito yung mga listahan na piling SSS branch kung saan maaaring mag-AKOP via Viber. So, ito yung mga list ng mga SSS branch. Nandyan yung number, branch, tsaka email address nila. So, screenshot nyo na lang yan para madali nyong makita. So, ang mahalagang tanong nito, ano ba yung mangyayari just in case hindi nakapag-comply yung mga nabanggit na SSS pensioner sa pag-comply ng AKOP program na SSS. So, non-compliance will result to automatic suspension of pension benefit 1 month after the pensioner schedule. So, ibig sabihin, for example, June ay hindi kayo, for example, naka-schedule kayo for June na AKOP, tapos hindi kayo nag-comply, ay masususpend yung next pension nyo. Ibig sabihin, for the month of July, masususpend yung inyong pension for that month. Tapos, automatic cancellation of pension after 2 years from the month of suspension. So, para hindi po masuspend at tuloy-tuloy po ang pagtanggap natin sa ating mga SSS pension, make sure to comply sa AKOP program ni SSS. Yun lang po at maraming salamat. Hopefully, marami tayong natutunan for today's video, especially sa ating mga SSS pensioners. Yun lang po at maraming salamat.